Kung ano yung sabihin ng FL na yan, nandiyan yan sa kabila. Okay, kita nyo? Ano ibig sabihin ng FL? Now, from the second drop-down list dito sa baba, ito, dito, select type of tool to view, create, or edit. Dalawa lang naman ang gagamitin natin dyan. It's either mill or drill. So, kung gagawa tayo ng milling tool, of course, ang pipiliin mo is select mill tool. Yan. Try now. Now, so first, the pick list, pinaka-left below, click mo yan to view the specific tool type na meron sa library, meron sa kanya yan. Ito category na pinili mo. Makikita mo yan dyan. So kung, for example, end mill 5, ganun, ang i-edit ko, so i-click mo lang siya. Natin mo dyan, kung saan si tool mill na 5, ganun, or 6, depende kung aling tool ang dapat mong i-edit. Okay? So yung mga tool na yan dyan, those are the tools na available sa tool library. Okay? Tool library of the milling tools. May kasamang lathe dyan. Kasi hindi natin sila nag-select, di ba? May lathe tools din dyan. Marami. May tools kaya dyan. So, for example, may tool na gagamitin sa program na wala dito, yun ang pwede mo i-create. Okay? Sa milling, for example. Kasi may tools, di ba? Dito. So, kung wala siya dito, yun ang pwede mo i-create sa program. For the program. Okay? So, yan siya. Mga current list. Example ng current list ng mga tools. Now, to edit or customize a tool, change mo lang yung values dito. Okay? Mga values dito. So makikita mo kung ano dyan. Nandiyan yung chuck diameter, yung tool diameter mismo. May mga values dyan for the drill. Kung gaano kalaki yung chuck na gamitin mo. Nandiyan. And then the tool color also. Ito, it is recommended to assign a unique color to every tool. Bakit? Kasi pag nag-run tayo, simulation tayo, for example sa mga side filters natin, gumagamit tayo ng roughing tool at saka finishing tool. Kukunti lang ang diferensya ng roughing, kukunti lang ang uli ng finishing. So, pag pareho ang color niyan, ng tool mo, hindi mo makikita kung kumain na yung isa o hindi. So dapat, pag natouch niya kasi yung simulation workpiece mo, mag-iba ang kulay niya. So dapat, kulay na siya na magkaiba ang kulay ng mga tools mo. Lalo sa mga tracking and finishing. So may kulay naman dyan sa ilalim, double click mo lang yan, lalabas sa gallery ng color. Double click mo lang yung color niya. Lalabas sa gallery ng color. Okay? So after editing or creating a tool, click Store para ma-save siya. Wala pa naman tayong nila, so hindi yan naka-gray yan. Naka-gray yan, basta wala ka pang ginawa ng tool. Okay, but may in-edit ka or bagong tool, pwede mong pumutin yan. Okay? And then
course, to create the new tool, click New. Huwag tayo mag-create ha. Mamaya pa yun. And then, New. And then, specify mo yung tool name. Click mo yung New, pwede. Kasi hindi ko lang sige. Try mo. So, kailangan mo specify yung tool name. Kasi para madali siyang hanapin kahit hindi ikaw maghanap. Lagyan mo siya ng, for example, end mill. At saka lagyan mo ng size, of course, 10 mm. Kasi kung lagyan mo lang end mill, ang daming sizes ng end mill. Pati ikaw, ito sa yawa mo. Kung marami kayo ginawa. Okay? So, dapat specific siya. Tool name, may size. Anong klaseng end mill siya? Half end mill siya? Plain end mill ba siya? Ganun, so dapat specify mo yan dyan. Para nilagyan na natin. And then of course, select the tool type. Meron dyan is clay, mill, at saka ano meron? Drilling. Depende sa'yo kung ano ang tinitrade mo na tool. It's either a drill or a milling tool. Okay? And of course, select the measurement. It's either what? Metric at saka Inch. inch or English. And then determine the position of the tool in the list. Doon sa listahan na in-open mo kanina. Saan sila na rin? Sa una, sa huli. That's not significant, but if you want to specify, pwede. And then of course, okay, you're done. And then, dito sa taas, yung tool type selection. May drop down dyan. Makikita mo kung ano yung gusto mong i-trade. And then, again, edit mo yung dimensions dito. And, store. Now, ito ang gagawin niyo. Tingnan ko yung mamaya. Okay, the following tools.